Boss Wu, grabe ang dami ng order ngayong double 12. Ito ang mga kailangang dagdagan sa stock. Boss Wu. Hindi ikaw si Boss Wu. Bitawan mo ako. Ano ba, ikaw? Suyaw, ilang beses na kitang sinabihan, huwag mong akitin si Mo Yuan. Hindi ko inaakit si Boss Lin. Nagdadahilan ka pa. Yung manood kayo ng sine sa weekend, mag-swimming kayo, trabaho rin ba yun? Si Boss Lin ang nag-aya sa akin. Hindi ko alam. Bukas, pag kumalat na sa buong internet ang video mo, tingnan natin kung may mukha ka pang ipakita. Ayusin nyo ang pagtrato sa kanya, gagawin ko siyang trending bukas. Ang title mismo, Sekretarya ng Boss, sobrang asterisk hinahanap ang mga makhong lalaki, palit asterisk. Na videohan ng palihim. Miss Jiang. Bitawan mo ako. Halika na. Nakikiusap ako, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ah. Ah. Wala kang kwenta, ni babae hindi mo makuha, suyaw. Kung gusto mo talagang tumakas, parang gusto mo na ring mamatay. Suyaw, kapit lang. Dadalhin na kita agad sa ospital. Pakiramdam ko hindi ko na kaya. Hindi kita papayagang mamatay. Kasalanan ko lahat to. Kasalanan ko kasi sobrang insecure ako. Pakiramdam ko hindi ako bagay sa'yo. Kung may susunod pang buhay, sigurado ako, na magiging matapang ako na mahalin ka. Suyaw. Ganito lang karaming alak tapos lasing ka na agad. Nagkaroon ako ng panibagong buhay. Ito yung araw na nakipag-break sa akin ang boyfriend ko. Noong araw na nag-resign ako. Inaya ako ni Linsong mag-midnight snack. Muling pagkabuhay, baka totoo nga yung panaginip ko kagabi. Ako at si Suyaw, nagdaan na kami sa isang buhay. Ang singsing na ito, sa nakaraang buhay ay may nagmamay-ari na. Sa buhay na ito, naririnig ko na ang laman ng puso niya. Yung boyfriend mo na yun, hindi kanya karapat-dapat talaga. Anong sabi mo? Sabi ko, huwag ka nang malungkot. Hindi ka talaga karapat-dapat para sa boyfriend mo na yun. Hindi ako malungkot. O, papalitan mo ba siya para sa akin? Ako na lang ang papalit para sa'yo. Ganyan din ang sinabi niya sa nakaraang buhay. Dahil sa konsensya ko, tumakbo ako palayo. Jayang kaiksuan. Kung iniisip mong nilalandi ko si Lin Moyuan. Ngayon, simulan ko na ang paghihiganti ko sa'yo sa pamamagitan ng panunukso kay Lin Moyuan. Ay, ito. Ibig sabihin, itong gwapo at mayamang si Lin, akin na siya ngayon. Kasalanan mo to, pinapa-overtime mo ako araw-araw. Wala na akong oras magka-love life. Ako na lang ang ialay ko para sa'yo. Ang cute mo kapag lasing ka, Boss Lin. Ngayong gabi, akin ka lang. Esan,
Lin Zong. Jayang Kaiksuan, hindi ba ang gusto mo lang naman ay tapusin ang arranged marriage para mailigtas ang pamilya mo sa krisis? Sa pagkakataong ito, pagbibigyan na kita. Akitin ko si Lin mo yun para masira ka at mapahiya. Magkawatak-watak ang pamilya mo. Yaw-yaw. Sa buhay na ito, poprotektahan kita ng maayos. Lin Zong, ikaw na nga ang malaking boss. Nag-take advantage ka pa. Nung lasing ako, Uy, kagabi ikaw naman ang nauna. Karamihan ng oras, nasa ilalim lang ako. so, nagustuhan mo ba? Gusto ko. Kung tama ang alaala ko. Si Jayang Kaiksuan ang darating sa kumpanya ngayon, di ba? Lin, malaking boss. Malapit na ang Double 12. Siguradong busy ang kumpanya ngayon. Bumalik na lang muna tayo sa opisina. Sige, sabay na tayo. Oh, hindi na kailangan, Lin Zong. Ayoko munang ipaalam sa iba ang tungkol sa atin. Mas exciting kapag, lihim lang. Lenan. Susundin kita. Secretary Su. Secretary Su, ito ang promo plan para sa Double 12. Secretary Su. Ito ang projected GMV at projected profit table para sa Double 12. Sige po. Manager Gu. Nasaan na ang inventory count mo? Guxingyu. Best friend at alalay ni Jayang Kaiksuan. Noong nakaraang buhay, siya ang nagkamali sa inventory, at ako ang napagbintangan. Dahil doon, nagkaubusan ng stock ngayong Double 12. Ayan. Tingnan mo na lang. Dahil sa sobrang dami ng orders, kinulang na tayo sa stocks. Pinapunta ako ni Jayang Kaiksuan. Pinapunta niya ako sa supplier para mag-rush ng stocks. Nalaman ko lang pagdating ko doon na isa pala itong bitag para siraan at pabagsakin ako. Sir Wu, nagka-sold out tayo ngayong Double 12. Ito ang kailangan nating i-replenish na stocks. Hindi ikaw si Sir Wu. Ikaw. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Nakikiusap ako, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Guxingyu. Kasama ka rin sa mga dahilan kung bakit ako napahamak. Sir Lin, ito po ang mga preparations ng kumpanya para sa Double 12. Secretary Su, ako ang fiancé ni Moyon. Salamat sa pag-aalaga mo kay Moyon nitong mga taon. Pero simula ngayon, pakisuyo, sana malinaw na ang hangganan natin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ba ang maglagay ng hangganan. Kung hindi mo gusto ang ginagawa ko, hintayin mo na lang maging misis ng Sika. Tapos pwede mo na akong tanggalin. Ngayon na nandito na ulit ako. Ako na ang papalit bilang secretary. Hindi ka na kailangan ni Moyon mula ngayon. Miss Jayang. Kahit magkaibigan ang pamilya natin, kumpanya ito, pakiusap gamitin natin ang tamang posisyon sa pagtawag. Moyon. Lenan. Sir Lin. Bakit kaya biglang nagbago ang pakikitungo? Nilin mo yon kay Jayang Kaiksuan ngayon? Dahil ba ito, sa nangyari kagabi nang magkasama kami sa kama? Sekretarya Su. Maluwag ang kurbata ko. Pakisuyo, itali mo ng maayos. Mo Yuan, ako na ang mag-aayos niyan para sa'yo. Uway. Si Sekretarya Su ang personal assistant ko sa buhay. Mas bagay na siya ang mag-ayos ng kurbata ko. Mo Yuan, ngayong nandito na ulit ako. Ako na ang bahala sa lahat ng detalye ng buhay mo simula ngayon. Ayos lang ba sa'yo? Bakit, Miss Jiang? Gusto mo rin bang maging personal assistant ko? Alam mo ba ang mga gusto ko? Kung may gusto ka, sabihin mo lang sa'kin. Kung hindi mo alam,
Tuturuan naman kita. Si Sekretarya Su ang bumibili ng lahat ng underwear ko. Ni ako, hindi ko alam ang sukat ko. Paano ko naman masabi sa'yo? Ha? Kailan ko siya binilhan ng underwear? Yung mga ganyang bagay, paano niya naisip murang tanggapin? Kung utos ng boss, bilang empleyado, susunod lang. Trabaho lang yan. Alaynan, Hindi lang siya bumibili, pati paglalaba, siya rin ang gumagawa. ako pa talaga ang naglalaban ng underwear niya. Bakit parang wala akong maalala? Pero gusto ko yung naiinis si Jayang kaiksuan ng ganito. Hindi ako naniniwala na walang kasambahay si Kuya Mo Yuan sa bahay. Mga personal na gamit, paano mo naman nagawang ikaw ang maglaba? Siya kasi. Baka natatakot na hindi malinis. Ang laban ng kasambahay. Tama, pag-aayos ng kama, pagtiklop ng kumot, paghahanda ng pampaligo, lahat yan, si Sekretarya Su ang pinakamagaling. Pampaligo. Kailan ko siya pinaghanda ng pampaligo? Grabe na to, parang nababaliw na ako. Miss Jayang, may iba ka pa bang detalye na gustong itanong? Sekretarya Su. Ngayon na, itali mo agad ang kurbata ko. Boss Lin, ang ganda ng katawan niyo ah. Nag-gym po ba kayo madalas? Gusto ko talaga, sa susunod na weekend, sabay tayo. Suyaw, totoo ngang malandi kang babae. Yung setup ko sa'yo ngayong gabi, double 12 pa. Mukhang hindi kita napagbintangan ng mali. Hintayin mo na lang pagsabay-sabayin ka ng ilang lalaki. Bukas, trending ka na naman. HMM. Boss Lin, magsisimula na ang double 12 promo. Mauna na akong magtrabaho. Hindi mo pa nga kinakaya? Simula pa lang yan. Oy. Sumishu, di ba ilang araw mo nang sinasabi na magre-resign ka? Bakit andito ka pa rin? Gu Jingli. Nagsimula na ang Double 12 sale. Imbes na tumambay dito, bumalik ka na lang sa station mo. Tingnan mo na lang yung mga data. Huwag mong sayangin ang oras mo. Sinasabi ko lang, para sa'yo rin to. Kahit anong effort pa ang gawin mo, hindi mo mababago ang katotohanan, na parang basura kang itatapon palabas ng Linshi Group. Anong sabi mo? Basura. Sabi ko, basura ka. Itong sampal na to para matuto ka na. Suyaw, hindi ka rin magtatagal na ganyan. Guksin you. Akala mo ba, dahil best friend ka ni Jayang Kaiksuan, magiging maganda na agad ang buhay mo dito sa Linshi Group? Uy, ano to? Manual ng paggamit kay Boss Lin. Ikaw ba gumawa nito? Ibalik mo nga. Tingnan nyo, guys. Si Suyaw, bilang sekretary, imbes na mag-focus sa trabaho niya, mas inaatupag pa ang pag-aaral ng lifestyle ng boss. Sa tingin ko, obvious naman na, panggagamit lang to ng mga pa-cute na paraan para akitin si Boss Lin. Ang detalyado ah. Pati work habits at lifestyle ko, kompleto. Sumishu, talagang mahusay ka sa trabaho mo. Ginamit ko pa nga, yung pagsusuri ng ugali ng pusa at aso at body language, na libro bilang reference. Syempre, swak na swak sa'yo. Sige na. Sumishu. Ituloy mo lang ang effort mo, kaya mo yan. Saan ka pupunta? Sasama ako. Jen Xiaoji, representative ka lang ng pamilya Jen dito. Kung saan ako pupunta, hindi ko naman kailangan i-report sa'yo, di ba? Ay, Mo Yuan. Sumishu, may problema tayo. 10 mahigit na bagong Chinese style na damit, sobrang dami ng orders. Ilang dosenang SKU, lahat out of stock na. May utang na tayong 50,000 na orders na hindi pa naipapadala. Ngayon, napilitan na tayong i-off yung mga link. Wala na, dumating na talaga yung kinatatakutan natin. Jayang Kaiksuan. Guksin you. Sa buhay na to, kayo mismo ang nag-set ng patibong. Kayo rin ang sumabit dyan. May patakaran ang platform. Kapag hindi na ipadala ang order sa loob ng 48 oras, kailangan magbayad ng 50% ng halaga bilang danyos. Ngayon, lagpas 50,000 na ang orders na pumutok. Paano yan kung hindi natin maipapadala ang mga produkto? Kanina pa ako nagpaalala kay Secretary So kaninang umaga. Sinabi ko na paubos na ang stocks. Pero sabi ni Secretary So, walang problema. Ay palive na raw agad yung link. Kung may aberya, siya raw ang bahala. Suyaw.
Sinira mo ang Double 12 sale. Nalugi ako ng hindi bababa sa 50,000. Bayaran mo ako. Oo nga, nawalan din ako ng bonus na hindi bababa sa 30,000. Bayaran mo rin ako. Year-end bonus na 30,000 yan, hindi lang yan. Goksinyu, nagbigay ka ng maling ulat tungkol sa stocks. Kanina umaga, nirecord ko ang report mo. Na-upload ko na ang ebidensya sa cloud drive. Ipaliwanag mo na lang yan sa pulisya mamaya. May paraan ako para makabawi. Jayang Kaiksuan. Sa wakas, kikilos ka na rin. Miss Jayang, siguradong may paraan ka. Kakausap ko lang. Sa pinakamalaking supplier ng damit sa buong bansa, si Boss Wu. Pwede niya tayong tulungan. Ayos. Salamat naman. Sa mga ganitong oras talaga maaasahan si Miss Jayang. Secretary Su, nagawa ko na ang kontrata. Pinadala ko na rin sa'yo ang address sa cellphone mo. Mag-book ka na agad ng taxi. Dali. Noong nakaraan buhay, ganito rin ang nangyari. Tanga-tanga kong dinala agad ang kontrata papunta roon. Pagdating ko sa hotel, may pinadala siyang ilang lalaki. Halos mangyari na ang masama sa akin. Tapos binangga pa niya ako ng kotse hanggang mamatay. Miss Jayang, kung close naman pala kayo ni Boss Wu, bakit hindi ikaw na lang mismo ang pumunta? Secretary Su, nagawa ko na ang kontrata para sa'yo. Naayos ko na rin ang contact mo roon. Hindi ka ba talaga pwedeng maglakad-lakad para dito? Pumunta ka na, dali. Lahat kami nag-aabang na may padala ang mga orders. Secretary Su, si Miss Jayang ang fiancé ni Boss Lin. Siya ang magiging future na may-ari ng kumpanya. Tingnan mo, ang bait niya. Nagkamali ka sa trabaho, hindi ka niya sinisi. Tinulungan ka pa niyang ayusin ang problema. Tapos, pinapakiusapan ka lang na maglakad. Ayaw mo pa. Secretary Su. Kapag nahuli ka ng punta, baka maubos ng iba ang stocks. Kapag nalugi ang kumpanya ng 100,000,000, kaya mo bang bayaran yun? Kahit ibenta ka pa, hindi ka kasya pambayad. Bakit? Ayaw mo na ba ng kontratang makakapagligtas sa'yo? Kontrata to na magpapahamak sa akin, no? Ano ba? Bakit ka natutulala dyan? Pinapasweldo ka ng kumpanya. Para ba sa ganitong oras? Magkaaberya ka pa. Bilisan mo na. Kahit mamatay ako, hindi ako lalabas ng kumpanya kahit isang hakbang. Ayos, ha? Matigas din pala ang ulo mo. Tingnan natin kung sino mas matigas. Ikaw ba o itong flower vase ko? Tigil! Suyaw, ayos ka lang ba? Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Bakit siya nandito? Noong nakaraan, lagi siyang nasa live stream room. Mo Yuan, sa wakas bumalik ka na. Malaking problema ang lumitaw sa stock, pero nahanap ko na ang supplier. Hintayin na lang nating pumirma si Secretary Su. Ayos yan. Kung ganun ka-importante ang kliyente, sasama ako sa inyo. Ang dami namang pupunta, hindi naman siguro kailangan. Oo nga, Lin Zhang, kailangan mo pang bantayan ang Double 12 event. Si Secretary Su na lang ang pumunta mag-isa. HMM. Secretary Su, may iba akong inasikaso para sa'yo. Kung gusto mo, good see you, ikaw na lang ang pumunta. Wala naman silang ibang trabaho na binigay sa akin. Ako, ayoko pumunta. Bakit ayaw mong pumunta? May tinatago ka ba? Hindi. Wala akong tinatago. Wala akong tinatago. Sabihin mo na, o ako na ang magsasabi. Ilang araw na ang nakaraan, inutusan ako ni Manager Go na ilipat ang 800,000 piraso ng damit mula sa Yonkang papuntang Bicang. Sinabi ko na kung walang pirma ng President at ni Secretary Su, hindi ko pwedeng gawin. Ituloy mo. May hawak na ebidensya si Manager Go na nagnakaw ako ng pera ng kumpanya. Kung hindi ko gagawin ang gusto niya, ipapakulong niya ako. So may stock na pala sa warehouse dati pa. Ngayon Double 12. Bakit pinaalis ni Gushinyo ang mga stock? Guard, dalhin siya sa pulisya. Gusto kong mabulok siya sa kulungan habang buhay. Tao ng tao, dalhin siya sa mga pulis. Gusto kong mabulok siya sa kulungan habang buhay. Huwag kang lalapit. Boss Lin, nagkamali ako. Tingnan mo naman, maayos naman akong nagtatrabaho sa kumpanya. Pakiusap, patawarin mo na ako ngayon lang. Kaizuan, ikaw ang magiging future na misis ng boss. Tulungan mo naman akong pakiusapan si Boss Lin. Ayokong makulong. Manager Go, dahil lang sa sobrang kagustuhan mo ng kita, kaya ka nagkamali. Dapat lang napanagutan mo ang ginawa mo. Jiang Kaizuan, akala ko pa naman magkaibigan tayo. Ang lupit mo naman. Ikaw naman talaga ang may kasalanan.
Dahil nga magkaibigan tayo, kaya mas hindi ko dapat tulungan ka. Dahil na rin sa pinagsamahan natin, hahanapan kita ng pinakamagaling na abogado. At saka, ako na ang bahala sa pamilya mo. Suyaw, ako talaga ang walang kwenta. Hindi ko na dapat kinakalaban ka pa. Sobrang mahalaga ka kay Boss Lin. Tulungan mo naman akong pakiusapan siya. Sinabihan na kita dati. Kung anong tinanim, yun din ang aanihin. Dalhin na. Boss Lin. Sige na, lahat. Nawala na ang trader. Ayos na ang problema. Lahat magpakatatag tayo. I-post nyo na agad ang mga link. Double 12 na. Kailangan nating magpakitang gilas ngayon. Sige, Gumalaw na tayo. sige. Fully restored na ang mga link. 12 live rooms na ang gumagana. Umabot na sa 5 milyon ang total online viewers. Si Secretary So ang pumili ng 12 produkto. Nasa top 50 na agad ang sales natin. Wow, ang galing ni Secretary So pumili ng products. Pero si Boss Lin talaga ang nagdesisyon ng mga products. Secretary So, huwag mong isipin na ikaw lang ang may gawa niyan. Sayang naman. Kung hindi ka nahuli, Miss Jayang, ikaw sana ang may credit dito. Kung ako ang pumili ng products, siguradong mas mataas pa ang benta natin kaysa sa iyo. Tingnan ko nga, ano ba ang mga pinili mo? Damit pang buntis, plus size na pambabae, pang office na para sa petit, ano ba tong mga to? Mukhang di rin maganda ang taste mo. Tama nga. Si Jiang Xiaojia ang magiging future na asawa ng boss, at nag-aral pa siya sa abroad. Siguradong mas magaling pumili ng style si Jiang Xiaojia kaysa kay Secretary So. Jiang Xiaojia, tulungan mo naman akong pumili ng style. Ako ang nakatoka sa graveyard shift. Sige, tutulungan kita pumili. Malapit na magtaglamig. Siguradong patok ang mga fur. Piliin natin ang pinaka-the best na brand. Ngayong double 12, lahat ng tao ay todo shopping. Sino ba naman ang magsusuot ng totoong leather at fur para lang makibisi dito? Tara, makisaya tayo. Yung mga kagaya ni Secretary So, galing sa mahirap na lugar, syempre hindi niya gets ang mindset ng mga mayayaman. Ang Double 12 ay shopping festival ng buong bansa, kaya naman, paniguradong pinapansin din ng mga high-end na tao. Si Secretary So, araw-araw inaalam lang ang gusto ni Boss Lin. Baka nga gusto pa niyang magpakyut, wala nang oras mag-aral ng market. Tama si Jiang Xiaoji. Ngayon, ang mga mayayaman, gustong sumali sa mga ganitong shopping festival para mag-enjoy. Maranasan ang thrill ng pag-agawa ng deals kasama ang masa. Secretary So, hindi ko naman ginagamit ang pagiging future asawa ng boss para apihin ka. Yung skills mo, hindi lang talaga kasing galing ng sa akin. Wala tayong magagawa. Itong mga empleyado, dahil alam nilang si Jiang Kaiksuan ang future na asawa ng boss, iba-iba ang paraan ng paglalapit. Ginawang biro lang ang pagpili ng items para sa double 12 graveyard shift. Sobra naman yata. Sobra talaga. Kayong dalawa. Sa graveyard shift, sundin nyo ang mga pinili kong items para sa live selling. Siguradong mas tataas ang sales. CJ, Gawa tayo ng group chat face-to-face. Ipapasa ko doon ang mga napili kong style. Kalokohan. Jiang Kaiksuan, sinabi ko na sa'yo, representative ka lang ng Jiang family dito. Gawin mo lang ang trabaho mo. Ang pagpili ng items para sa double 12, internal matter ng kumpanya namin yon. Wala kang kinalaman doon. Grebe, ang tapang mo ngayon. Mo Yuan, ikaw pa ang nagsabi nung isang araw na magaling ako sa trabaho, kaya pwede akong sumali sa pagpili ng items. Nung isang araw, bakit parang hindi ko maalala yon? Boss Lin, kung si Jiang Xiaoji ay sobrang kumpiyansa sa mga pinili niya, Lin Zong, dahil kumpiyansa ka, Miss Jiang, sa pagpili mo ng produkto, bakit hindi natin bigyan ka ng isang live selling room? Subukan mong mag-live, tingnan natin. Si Yao Yao, gusto niyang talunin si Jiang Kaiksuan ng harap-harapan sa larangan ng propesyon. Jiang Kaiksuan. Ang mga sosyalita, madaling araw pa lang, tulog na sila para sa beauty sleep nila. Kahit bigyan pa kita ng 2 oras, kahit buong gabi pa, hindi mo mabibenta ang mga yan. Mo Yuan, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Sigurado akong mas gaganda pa ang sales ko. CJ, bibigyan kita ng 2 oras. Anong oras mo gustong simulan ang live selling? Kumpiyansa ako sa produkto ko. Kahit anong oras, pwede ako. Okay,
Simulan natin ng 1 oras hanggang 3 oras kung ang sales mo, hindi malampasan ang record sa parehong oras. Bukas, huwag ka nang pumasok sa trabaho. Mo Yuan, walang problema. May koneksyon ako sa buong network ng mga sosyalita sa bansa, kaya kung i-activate lahat ng group chat nila, siguradong pagbibigyan nila ako. I-broadcast mo sa lahat ng group chat. Sa ganitong paraan, lahat ng sosyalita sa bansa pwedeng umorder. Itong batang mayaman na ito, kakagraduate lang. Masyadong simple ang tingin niya sa mundo. Secretary Su, magpustahan tayo. Sa oras na 1 AM hanggang 3 AM, kanya-kanya tayo ng live selling room. Pili tayo ng tig-isang produkto. Maglaban tayo, kung sino ang matalo, gaya ng sabi ni Mo Yuan. Bukas, siya ang aalis. Dahil inimbita ako ni Miss Jiang, tatanggapin ko ang pustahan. Mo Yuan, kaya mo bang tiisin na mag-resign si Secretary Su? Kung kaya mo, ikaw na ang maging saksi. Bukas, isa lang ang matitira sa amin. Kung pumayag si Secretary Su, pumapayag na rin ako. Grabe. Ang intense naman ng pustahan na to. Miss Jiang, may kailangan ka bang tulong mula sa akin? Kasama mo rin ako. Tutulungan din kita. Hindi na kailangan. Salamat sa inyo. Kumpiyansa ako sa pinili kong produkto. Maghanda na lang kayo para sa live selling room. Secretary Su, ako na ang bahala sa paghahanda ng live selling room mo. Suyaw. Kapag binasag ni Guo Xiang Ming ang ulo mo gamit ang bote ng alak at napunta ka sa ospital, siguradong talo ka na sa postahan. Guo Xiangming. Guo Xiangming. Bakit ka nandito? Miss na talaga kita. Yaw yaw. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Pwede ba tayong lumabas at mag-usap sandali? Kasalanan ko rin na wala akong oras para sa kanya. 3 taon na tayo, pero ilang beses lang tayong nag-mall. Wala talagang nangyari sa atin na seryoso. Puntahan mo siya para humingi ng sorry. Pwede rin namang maghiwalay ng maayos. Sige na. So yung ex-boyfriend pala, fake boyfriend lang. Guo Xiangming, ano bang sinasabi mo? Hehe. Hindi ko narinig ng maayos. Ang gusto ko lang sabihin, isa ka talagang. Kagabi nga iniisip ko pang puntahan ka para humingi ng sorry. Pero nalaman ko na hindi ka umuwi buong gabi. Ngayon lang, sa phone tracker ko nalaman. Magdamag ka pala kay Lin Mo Yuan. Naglagay ka ng monitoring sa phone ko. Para lang makita kung anong klaseng tao ka talaga. Ikaw. Ikaw. Boslin, bakit ka nandito? Sakto lang, napadaan ako. Hindi naman ako nagkamali, di ba? Matagal na kayong dalawa, no? Binigyan ako ni Boslin ng kotse ng kondo, pati malaking diamond ring pa. Sabi pa nga niya, next year pakakasalan na niya ako. Imposible. Ang pamilya Lin, sobrang yaman. Kung anong klaseng babae gusto nila, kaya nilang kunin. Siya, naglalaro lang siya sa'yo, yun lang. Uy, mahal. Tingnan mo, dumating na yung relo na pinagawa ko para sa'yo. Baby. Yan yung style na gusto ko. Paano mo nalaman? Mukhang mahal to, Hindi naman mahal. Mga 1.2 milyon lang. Sobrang bait mo talaga sa akin. Dati, plano ko sanang mag-confess sa kanya pagkatapos ng double 12. Sulit na ba ang paghawak mo ng kamay? Hindi pa. Ang ganda ng relo na to. Para kay Miss Jiang ba yan? Kakauwi mo lang galing abroad, tapos ganito kaagad kamahal ang regalo mo. Talagang pinag-isipan mo to, Nagsiselos ka na, no? Para sa'yo to. Tara na. Alam mo ba yung pakiramdam na parang namatay ka na minsan? Tapos nakaligtas ka pa sa disgrasya. Yaw. Nandito ako para sa'yo. Salamat sa'yo.
Simula ngayon, magiging mas maganda pa ang lahat para sa atin. Kasalanan mo kasi lahat to. Kasalanan ko nga. Kasalanan mo kasi. Kasalanan ko nga. Natulog ka na naman kasama niya. Ikaw naman talaga ang nag-initiate kanina. Sorry. Lasing na lasing ako. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na tuwing nalalasing ka, tinatanggal mo agad ang necktie mo, tapos binubuksan mo pa ang mga buttons mo? Isang buttons, pwede pa siguro, pero dalawa pa talaga. Sino ba ang makakatagal dyan? So, madali ka palang kausap. 2 buttons lang, okay na. Alam ko na nandyan kayo sa loob. Lumabas kayo. Itong boses na to, si Gok Xiangming yan. Natakot na. Tayo, baka bugbugin tayo hanggang mamatay, no? O, tawagin mo akong asawa. Kapag tinawag mo akong asawa, ayusin ko na to para sa'yo. Ano? Ako? Kung hindi pa rin kayo lalabas, sisirain ko na ang pinto. Tatawagin mo ba o hindi? Asawa. Hindi ko marinig, lakasan mo pa. Asawa. Sige, punta ka na. Manatili ka muna dyan sa loob, ako na bahala sa kanya. Sino ka ba? Yaw. Lumabas ka. Yaw. Alam ko na mali ako. Hindi kita sinisisi. Basta putulin mo na ang relasyon nyo. Pwede tayong magsimula ulit. Ha? Pwede ba? Tara, labas na. Lumabas ka. Ikaw si Gok Xiangming, di ba? Narinig ko, nagsara na raw ang maliit niyong grocery. May dala akong tseke na 5 milyon. Sapat na yan para magbukas ka ng ilang grocery pa. Ako ang nagkulang, hindi ko nakita ang halaga mo. Sana magkaanak agad kayo, at magtagal kayo ng habang buhay. Hindi na ako manggugulo pa, ha? Kumusta na? Umalis na. Basta na lang siyang umalis? Parang may mali ah. Sabi niya, pinapunta raw siya ni Jiang Kaixuan. Ano? Ito na. Yaw, bangon na, dali. Nakalimutan mo na ba ang pustahan niyo ni Jiang Kaixuan? Nakakalimot talaga kapag lasing. Totoo, ang pag-inom nakakalimot talaga. Secretary Su, 1 minuto na lang magsisimula na ang live PK. Bakit ngayon ka lang dumating? Ayos lang, aabot pa ako. Bakit siya bumalik? Front desk, ipasok ang link number 35 para sa maong napalda. Sunod agad ang link number 48. Tama, tapos link number 68. Tama, Dawang King Chuan. Ang target na audience natin ay mga babaeng edad 25 hanggang 40, mga taga second at third tier cities. Front desk, ipasok ang link number 12. Para naman ito sa mga babaeng edad 35 hanggang 50, mga taga first tier cities. Ay push nyo ng todo. Mga ate at mga sis, bilisan nyo at pasok na sa live stream ko para suportahan ako. Ngayong gabi, kailangan kong manalo. Secretary Su, kakapasok pa lang ng 10 minuto, pero mahigit 20,000 na agad ang online viewers. Mahigit 1,000 orders na rin. Sa Fur live stream, kahit 500 lang ang online, at 150 lang ang orders, pero umabot sa 1,050,000 ang kita. Ang galing. Ang average price ng Fur, 10,000 bawat isa. Panalo na si Miss Jiang, siguradong siya na yan. Secretary Su, 1,000 orders, pero 200 lang ang bawat isa. Sa kabuuan, ang kinita mo, hindi pa umaabot ng 200,000. Talo ka na talaga. Suyaw, anong meron ka na mas magaling pa sa akin? Kung pag-uusapan ng experience, edukasyon, at koneksyon, malayo ka pa sa akin. Huwag kang masyadong magdiwang. Ang viewers mo nga, hindi pa umaabot ng 500. Ako, 20,000 na. Ngayon, umaasa ka lang sa mga personal mong koneksyon para masuportahan ka. Marunong ka ba sa public traffic? 15 minuto, 1,050,000 ang kita ko. Ikaw, tingnan mo, hindi pa umaabot ng 200,000. Talo ka na talaga, maghanda ka na lang umalis. Tuloy lang.
Wow! Sa livestream ng bagong Chinese style, mahigit 80,000 na ang online viewers. Ang orders sa bagong Chinese style na livestream, sobrang taas ng growth. Sa livestream ni Secretary Su, mahigit 300,000 na ang viewers. Mahigit 50,000 orders na rin. Tuloy-tuloy ang taas. Bakit hindi pa tumataas? Ganyan talaga ang marketing. Butterfly effect yan. Kahit pigilan mo, hindi mo mapipigilan. Ano nang nangyayari? Dapat tumataas pa. Bakit hindi pa rin tumataas? Dagdagan mo pa ng 200,000 sa Chenchuan. Bilis. Sa livestream ni Secretary Su, mahigit 500,000 na ang viewers. Mahigit 50,000 orders na. Ano bang gusto ko kay Yaw Yaw? Siguro, gusto ko talaga sa kanya yung hindi siya sumusuko. Oras na. Ang livestream na pinamunuan ni Secretary Su ay nag-break ng record sa buong industriya. Panalo tayo. Talo ka. Ngayon lang kasi sinwerte ka. Masyadong minadali. Hindi ko pa naipon lahat ng resources ko. Secretary Su, ang livestream na ikaw ang nagplano, sa loob ng 2 oras, umabot sa 3 milyon ang nanonood online. 2 oras lang, lumagpas sa 0 milyon ang benta. Nag-break ka ng record sa buong industriya. Ang galing ni Secretary Su. Sobrang idol kita. Gusto kitang gawing mentor. Simula ngayon, ako na bahala sa almusal mo, mentor. Imposible. Ginamit ko na lahat ng koneksyon ko sa mga alta ng bansa. 2 oras lang, 3 milyon lang ang nabenta ko. Pinakamataas na yun sa industriya. Paano niya nalagpasan ang 10 milyon? Miss Jiang. Guok Xiangming, ikaw ang nagdala sa kanya dito, di ba? Para lang manatili ka sa kumpanya ni Boss Lin. Talagang todo effort ka. Ako ang fiancé ni Mo Yuan. Kailangan ko pa bang magpakahirap? Secretary Su, kahit na panalunan natin ang pustahan dahil sa galing natin, mas mabuti pa, wag mo siyang kaawayin. Sa huli, siya pa rin ang magiging future boss natin. Tama. Yung pastahan, katuwaan lang naman yun. Boss Lin, parehong maganda ang naging resulta ng 2 livestream. Si Miss Jiang din, nakaambag ng 3 milyon sa sales. Sa industriya, panalo na rin yun. Siguro naman, huwag mo na siyang paalisin. Mo Yuan, totoo bang papaalisin mo ako? Pustahan yon sa pagitan mo at ni Secretary Su. Kung tutuparin o hindi, nasa desisyon pa rin ni Secretary Su. Secretary Su, aminado ako. Ako talaga ang natalo sa livestream na to. Pero hindi ibig sabihin na wala na akong laban. Tayong dalawa, magkaiba ang yaman, pamilya at resources. Natural talagang may agwat tayo. Jiang Kaiksuan, pakitang gilas lang tong live stream na to. Paano kita papalayasin sa kumpanya? Pag umalis ka, kanino pa ako magpapasikat? Nga, Secretary Su, hindi ka talaga mananalo sa kanya. Tama si Miss Jiang. Boss Lin, matagal pa ang Double 12 sale. Si Miss Jiang tumutulong pa rin. Dapat nga magpasalamat pa ang kumpanya natin sa kanya. Sekretarya Su. Narinig ko ang saya mo raw ngayon. Pati hapon, nag-check-in ka pa sa isang early hotel. Miss Jiang, mukhang interesado ka talaga sa personal kong buhay. Ha? Yung boyfriend mo, kaklase ko yun. Nung hapon, nakita ko sa post niya sa social media. Sabi niya, nahuli ka raw niya kasama ang kabit mo, sa harap ng pintuan ng hotel room. Yung sinasabi mong boyfriend. Guok Xiangming. Matagal na kaming hiwalay. Kahit hindi mo aminin, wala nang saysay. Ipinakita ko na sa lahat ng katrabaho ang post ng boyfriend mo. Ngayon, alam na ng lahat ang kahihiyan mo. Ang matinong aso hindi humaharang sa daan. Tabi dyan. Ikaw. So, bago pa pala pumasok si Sekretarya Su sa live stream room, nakipagkita muna siya sa kabit niya. Kahit gaano pa kagaling sa trabaho, walang kwenta kung bulok ang ugali. Kakahiwalay lang sa boyfriend. Nag-check-in agad ng kwarto kasama ang kabit. Grabe na talaga ang panahon niya yun. Hindi pa niya alam na ang tinutukoy nilang kabit ay si Boss Lin. Kabit. Yaw Yaw, almusal. Ikaw ang bumili nito para sa akin. 9 na taon ka nang nagtatrabaho dito, 8 taon mo na akong binibilhan ng almusal. Huling buwan mo na Ako na bahala sa almusal at midnight snack mo ngayon. Ano tinitingin-tingin nyo dyan? Balik trabaho na. Suyaw,
Huwag ka munang masyadong magpakasaya. Hindi pa alam ni Mo Yuan kung gaano ka kasama. Jayang kaiksuan. Mukhang seryoso talaga kay Boslin, ano? Ewan ko lang, kung nakita na ba niya, yung itsura ni Boslin kapag lasing at nagtatanggal ng butons. Sa tingin ko, dapat nating pagbutihin ang... Anong nangyari sa'yo? Wala. Kaya ko na to. Labas ka muna. Sige, labas na muna ako. Nakakainis na Suyaw, habang nagtatrabaho, puro kalokohan, ang iniisip. Tita, sa wakas, dumating ka rin. Miss na kita. Siya ba yun? Oo. Siya nga. Xuanshen, huwag kang matakot. Si tita ang bahala sa'yo. Ma, ako at si Jen Xiaoji lang talaga ang hindi bagay. Walang kinalaman si Sekretarya dito. Wala ba talagang kinalaman? Kung ganun, tanggalin mo na ang babaeng ahas na yan. Simula ngayon, bawal na kayong mag-usap o magkita. Malaki ang naging ambag ni Sekretarya sa kumpanya. Dapat bigyan natin siya ng shares. Kailangan natin siyang panatilihin dito, hindi palayasin. Tama na. Bibigyan kita ng 3 araw. Tanggalin mo si Sekretarya. Gawin mong sekretarya si Xuanshen. Ma, nandito tayo sa opisina. Pwede bang sa bahay na lang natin ito pag-usapan? Hindi pwede. Kailangan mo akong bigyan ng sagot ngayon din. Ma, malaki ang naitulong ni Suyaw sa kumpanya. Nagpakahirap siya at nagbigay ng kontribusyon. Hindi ko siya pwedeng tanggalin nang walang sapat na dahilan. Kung gagawin ko yon, madidismaya lahat ng empleyado. Bilang presidente, hindi ko lang siya hindi tatanggalin. Bibigyan ko pa siya ng promosyon at dagdag na sahod. Ikaw. Kung anak pa rin kita, ipasok mo si Suyaw ngayon din at tanggalin siya agad. Hindi niya na po kailangang pilitin si Lin President. Ako na po ang magbibitiw. Ayokong maging dahilan ng away niyo. Tumigil ka dyan. Lin President, salamat sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin dito sa buhay na to. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na mabuhay pa. Ayokong sirain ang relasyon niyo ng tita mo. Magkaiba talaga tayo ng mundo. Kaya simula ngayon, ako na lang mag-isa sa landas ko. Alam mo ba kung ano ng pakiramdam ng muntik ka ng mamatay? Tapos nabigyan ng pangalawang pagkakataon? Yaw. Ang bilis mo namang umuwi. Gusto mo sigurong makipag-ayos ulit sa boyfriend mo, ano? Lin, boss. Nandito tayo sa opisina. Magkatrabaho lang tayo, ikaw ang boss ko. Wala akong obligasyon na i-report sa'yo ang personal kong buhay. CJ, pumapayag na akong mag-resign ka. Tamang-tama, papalitan ka ng finance ko. Suan-suan, siya na ang magiging bagong sekretary ko. Totoo ba yan? Magre-resign si Secretary So. Sayang naman. Desidido na talaga si Suyaw na umalis. Simula ngayon, ikaw na ang magiging personal secretary ko. Mo Yuan, napag-isipan mo na. Tama ang sinabi ng mama ko. Ikaw lang na galing sa mayamang pamilya, ang bagay sa akin. Suyaw, noong nakaraan, sinabi mo, na kung mabibigyan ng isa pang pagkakataon, mas magiging matapang kang mahalin ako. Kahapon, nung dumalaw ang mama ko, ginawa ko na ang lahat para labanan siya. Eh ikaw, bakit ka umatras? Yung magiging future boss lady natin, ang ganda at ang klase talaga. Bagay na bagay talaga kayo ni Boss Lin. Secretary Su, gusto kong magkape ngayon. Pakidala mo naman ako ng isang tasa. Sorry, Boss Lin. Kailangan ko pa kasing mag-turnover ng trabaho. Isang buwan ang kailangan para sa transition ng resignation. Ngayong buwan, pakisigurado mong maayos mong matatapos ang huling buwan mo dito. Hayop na lalaki. Malapit na nga akong mag-resign. Pinapahirapan pa rin ako. Kahapon, tinatawag mo pa akong mahal. Ngayon, hayop na lalaki na agad ako. Gusto ko na talagang mag-resign. Ang bata pa ng presidenteng to ah. Saka ang gwapo pa. Kung araw-araw ko siyang makakasama, baka mahulog pa ako sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, pag may nagsismis tungkol sa ating dalawa, palalayasin ko agad siya. Sayang, nung una kitang makita, crush na kita agad. Yun pala, ayaw mo lang talaga ng napagkakamalan. Yun pala, matagal mo na akong gusto. Sayang lang, hindi ko alam noon.
Kung ayaw mong mapagkamalan tayo, pumayag ka na lang sa resignation ko. So, Secretary, pakitimpla mo nga ako ng kape. Opo, Miss Jayang. Ito na po ang kape ninyo. So, Secretary, narinig ko lagi kayong magkasama ni Mo Yuan. Bihira daw ang sekretarya na katulad mo. Gusto ko rin namang lumayo. Kaso hanggang ngayon, hindi pa rin pwede. Ako na ang susunod na sekretarya. Hindi lang ako magiging katuwang ni Mo Yuan sa trabaho. Ako rin ang magiging pinakamagaling niyang assistant sa buhay. Kaya, Miss Jayang, mag-adjust ka na agad. Ha, para mabilis ko nang maipasa ang trabaho. At makalaya na rin ako. Ikaw, Kalayaan. Kagabi lang, pinalala mo pa ang sitwasyon ko, tapos ngayon gusto mo nang makalaya. Walang pag-asa. paalam. So, sekretarya ka lang pero nakipag-away ka pa kay Boss Lin ng todo. Gusto mo pa bang pigilan ka ni Boss Lin na umalis? So, lumalabas na ang tunay mong ugali. Ang tapang mo na, pati si Miss Jiang at si Boss Lin, sinasagot-sagot mo na. Alam mo ba kung bakit kami nag-away ni Boss Lin? Hindi naman mahalaga kung bakit kayo nag-away. Ang alam lang namin, ikaw na mataas ang tingin sa sarili mong sekretarya ng boss. Matatanggal ka rin na parang basura, itatapon ka rin ng kumpanya. Goksinyu. Bakit nandito ka? Syempre dahil may nagligtas sa akin. Negosyong krimen lang naman, nagbayad lang ako, tapos na lahat ng problema. Natanggal lang naman ako, bumalik lang ako para ayusin mga papeles. Ang galing mo talagang kaibigan, ha? Ang dami mong koneksyon. Suyaw. Huwag kang masyadong mayabang. Pagkaalis ko, magkakaproblema ka rin. Ah. Narinig ko nilalandi mo si Boss Lin. Pati si Mrs. Lin, kumilos na raw. Ha ha ha. Yung sampal ko sa'yo dati, hindi pa ba sapat yun? Ano na naman yung pinapakita mo? Kahapon pa nga, sinabi ni Boss Lin na nag-swimming kayo. Pati brief niya, ikaw pa naglaba. Nakikinig ka pa talaga sa usapan namin. Para matuto ka nga ng leksyon. Suyaw, kinuha mo na ang posisyon ko bilang sekretarya. Ngayon paalis na ako, ang yabang mo pa rin. Turuan niyo nga siya ng leksyon. Ikaw. Bitawan mo ako. Lin Moyuan, ano ba yung mga pinagsasabi mo? Yang mga yan, naiinggit lang naman sakin. Ngayon na nag-resign ako. Gusto nila akong durugin. Guksinyu, alipores ka lang. Hindi kita palalampasin. Si Yaoyao yan. Gusto ko lang makita kung sino ang may lakas ng loob na saktan ka. Naglalaban ng brief ng boss. Para lang sa isang trabaho. Kailangan mo bang gawin yon? Narinig ko pa nga si Linzong, alam mo, pati pag-aayos ng kama at pagtiklop ng kumot, lahat na. Pati yung mga detalye na hindi niya nasabi. Sekretarya Su. Sige nga, sabihin mo nga. Pagkatapos mong maghanda ng pampaligo, ano pa bang detalye? Miss Jayang. Hay naku, Juan, anak mayaman ka rin naman. Sa harap ng ganito karaming tao, dinadetalye mo pa yan. Parang hindi naman maganda, di ba? Ikaw talaga. HMM. Ano pa bang detalye meron? Tanungin na lang ni Xuan Shen kung ilang box ng kondom ang binibili mo kada buwan. Ha 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 ha. Ang yabang nila, grabe. Akala lang nila, imposible talagang may relasyon kami ni Linzong. Kaya pala si Sekretarya Su, laging sa akin nagre-report ng mga kung ano-anong gastos. Pati mga party, hot spring, lahat na. Doon pala talaga exciting. Suyaw. Aminin mo na lang. Huwag ka nang magpakaano pa. Aminin ang alin? Syempre, yung mga bagay nyo ni Linzong na hindi pwedeng ipakita sa iba. Sige na. Sabihin mo na, natulog ba talaga kayo ni Linzong? Miss Jayang. Kung ganyan ka ka-curious, gusto mo sabihin ko sa'yo kung anong araw, anong hotel, anong kwarto. Wala ka talagang hiya. Alam mo ba, na siya ang fiancé ko. Bitawan mo ako. Tama na.
Hindi ba gusto niyong malaman? Ako na ang magsasabi sa inyo. Hindi ba gusto ninyong malaman? Ako na ang magsasabi sa inyo. Si Suyaw gusto niya ako. May lihim pa siyang pagtingin sa akin. Paano niya nalaman na nagkagusto ako sa kanya noon? Suyaw, gusto mo ako, di ba? Suyaw, aminin mo na. Basta aminin mo lang. Ngayong araw, ipapahayag ko na ikaw na ang babae ko. Ikaw ba talaga ang fiancé ko? Yang nararamdaman niya. Mukhang buong opisina alam na. Hindi naman siya talaga nagtatrabaho rito. Pumunta lang siya dito para akitin si boss at umangat. Tumahimik ka nga. Suyaw, sige na, magsalita ka. Gusto mo ba ako? Boslin. Masadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, ah. 9 na taon na tayong magkasama sa trabaho. Kung meron man, matagal na sanang nangyari. Ikaw. Ganyan ka ba kabilis magdeni? Secretary Sue, mamamatay ka ba kung magsasabi ka ng totoo? Kung hindi mo ako mahal, bakit naririnig ko ang tibok ng puso mo sa pamamagitan ng singsing na ito? Boslin. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Sa loob ng 9 na taon. Nabayaran ko na rin iyon. Kayong lahat. Sino ang may ginawang masama kay Suyaw? Linzong. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Sa loob ng 9 na taon na ito. Naibalik ko na rin lahat ng utang ko. Kayo dyan. Sino sa inyo ang humawa kay Suyaw? Ikaw, kayong dalawa, pumunta kayo sa accounting para kunin ang sahod ninyo. Simula ngayon, hindi na kayo kailangang pumasok sa trabaho. Linzong. Tatanggalin mo ba talaga kami? Ngayon pa na double 12. Akala nyo ba hindi natatakbo ang kumpanya kahit wala kayo? Muyuan. Hindi mo pwedeng tanggalin sila. Lahat ng live streaming resources ng kumpanya, nasa kamay nila. Ganito na lang. Tawagin ang security dito. Ipasa nila ang mga cellphone nila, lahat ng resources ng kumpanya. I hold lahat, bawal palabasin. Ikaw, Suyaw. Bodyguard. Dalhin sila sa security office. Miss Jayang, pakiusap, sumama ka muna sa akin sa opisina. Pati ikaw. Sa pagkakataong ito, kukuha ako ng pinakamagaling na abogado. Kakasuhan kita hanggang mabulok ka sa kulungan. Hindi ka na makakalaya kahit kailan. Dalhin na siya. Linzong. Bitawan mo. At ikaw din. Sa pagkakataong ito, kukuha ako ng pinakamagaling na abogado. Ipapakulong ko siya hanggang mabulok. Hindi na siya kailanman makakalaya. Dalhin na siya. Linzong. Uminom ka muna ng tsa. Kailangan nating paalisin agad siya. Kung hindi, habang nandito siya, puro gulo lang ang aabutin natin. Sa tingin ko, ngayong gabi na lang tayo magpamit ng mga magulang natin. Pag-usapan na natin ng formal ang tungkol sa ating dalawa. Sige, ayos lang. Sige, umupo ka muna dyan, may asikasuhin pa ako sa trabaho. Pumunta ka mamayang gabi sa Hyun Hotel, kwarto 119. Bibigyan kita ng sagot tungkol sa ating dalawa. Talaga bang magkakaroon tayo ng sagot? Sa pagitan natin, talaga bang magkakaroon tayo ng sagot? Hindi pa tapos ang trabaho. Linzong, binalik ng kliyente ang proposal natin. 3 beses na itong na-reject, di ba? Parang mahirap na talaga. Walang problema. Tingnan ko nga, ako na ang magre-revise para sa'yo. Tingnan mo, dito sa 2 bahagi, at dito sa 5, parehong may issue. Kailangan baguhin ulit ang code dito. Saka mali ang proportion ng area na to. Sana ngayong gabi, mabigyan mo ako ng sagot na gusto ko. Ang tanga mo talaga.
Mamaya, sa harap ng mga magulang natin, kapag malinaw ko nang tinanggihan siya, mag-umpisa na akong magplano ng kasal natin. Wow! May isang gwapong kuya sa loob. Yan ang presidente ng Lin Group. Sabi nila, iniimbitahan niya ang buong pamilya ng fiancé niya. Yung babae sa tabi niya na mukhang may class, siya siguro ang fiance niya. Bagay na bagay talaga sila. Yan ang mommy ni Linsong at ni Jayang kaiksuan. Pareho silang nandito. Anong nangyayari dito? Narinig ko may sobrang maalaga raw na sekretarya si Mo Yuan. Akala ko nga sila na ang magkakatuluyan. Imposible naman yun. Ang anak ko, tulad niya. Kung mag-aasawa man, dapat din sa kapwa may kaya at edukadong kagaya ni Xuanshen. Ang kinakatakot ko lang, baka sobrang mahalin ng in-laws natin si Xuanshen, at masanay siya sa sobrang layaw. Ito ang singsing na bigay ni Mo Yuan sa akin. Regalo niya ito nung nag-propose siya sa akin. Isang halik nga dyan, ma. Ito na yung sagot mo sa akin. Ito na ba talaga ang sagot mo sa akin? Yaw, anong ginagawa mo dito? Ayos lang. Ako mismo ang nakakita. At ako rin mismo ang nakarinig. Ito na nga ba? Ang sinasabi mong sagot sa akin, Boss Lin. Ako pala ang masyadong tanga. Yaw, pakinggan mo muna ako. Halika. Sakto ang dating mo. Ang dahilan kung bakit kita pinatawag ngayon, ay para harapin ang magkabilang magulang natin, at diretsahang tumanggi sa kasalang ito. Mo Yuan. Ano ba yung sinasabi mo? Sinasabi ko lang na ni minsan, hindi ako pumayag sa kahit anong kasunduan sa kasal. Lin Mo Yuan. Ano bang ibig mong sabihin dito? Nag-antay si Zuan sa'yo ng 10 taon. Ngayon, basta mo na lang babawiin ang kasal. Paano na ang pamilya Jiang? Mo Yuan. Sobrang wala kang konsiderasyon. Ano bang mali kay Zuan? Dahil ba dyan sa babaeng mukhang tuso? Siya ba ang nangakit sa'yo? Ma, tungkol sa kasal ko, hindi ko na ba talaga kayang magdesisyon para sa sarili ko? Mo Yuan, magkaibigan tayo mula pagkabata. Noong bata pa tayo, naglalaro tayo ng bahay-bahayan. Sinabi ko na gusto kong maging bride mo. Ibig sabihin ba, lahat ng pinagsamahan natin mula noon, mas mababaw pa kaysa sa isang sekretarya lang. Miss Jiang, baka nagkakamali ka ng intindi. Wala namang naging romantic na relasyon sa pagitan nating dalawa. Pag alis mo papuntang ibang bansa, 10 taon ka nang wala. Si Yaw, naging sekretarya ko na ng 9 na taon. Mas matagal ka pang wala kaysa sa panahong sekretarya ko siya. Mo Yuan, ikaw ang nagsabi noon, na paglaki natin, pakakasalan mo ako. Hindi ba't ikaw ang unang nagpakita ng malalim na damdamin sa akin? Bakit ka umiiyak? Ano, hindi na ba makakapag-asawa ang anak ng pamilya Jiang? Huwag kang magpaawa dito at mapahiya tayo. Halika na, aalis na tayo. Ma, tara na. Bibigyan kita ng 3 araw. Para tapusin mo ang lahat ng koneksyon mo sa sekretaryang yan. Hindi kayang tiisin ng pamilya Lin ang ganitong kahihiyan. Muyuan, salamat sa paninindigan mong nasa tabi mo ako palagi. Noong nakaraan, hindi ko alam ang tunay mong nararamdaman. Sinabi ko noon, kung mabibigyan ako ng panibagong buhay, lalaban ako at mamahalin pa rin kita ng buong tapang. Yaw, mula nang bumalik ka ulit sa mundong ito. Naririnig ko na ang laman ng puso mo. Alam ko rin na ang dami mong tiniis noong nakaraan. Ngayon, sisiguraduhin kong babawiin ko lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Tita, sandali lang. May gusto akong sabihin. Hehe, ang saya naman. Isang sekretarya na gustong maging legal na asawa, ikaw pa ang may ganang magsalita. Tita, yung relasyon ko kay Boss Lin, hindi naman kasing sama ng iniisip nyo. E paano nga ba? Maayos naman ang anak ko, ayaw ng fiancé niya. Dahil lang sa'yo, ikaw na naman ang dahilan, akala mo siguro hindi ko alam. Tita, 9 na taon na akong nagtatrabaho sa tabi ni Boss Lin. Nag-aalalayan kami sa isa't isa. Nagdadamayan kami palagi. Hindi basta-basta pwedeng putulin ang pinagsamahan namin. Naku, anak. Ikaw pa ang nagtatanggol sa kanya. Kita mo, naglalakas loob na siyang sumagot sa akin.
Huwag mong kalimutan na bahagi ka ng pamilya Lin. Ang kasal mo ay may kinalaman sa interes ng buong pamilya. Interes ng pamilya. Ibig sabihin, hindi ba mahalaga ang kaligayahan ko dahil lang sa interes ng pamilya? Kailangan kong pakasalan ang babaeng hindi ko naman mahal. Habang buhay ko siyang kasama, tama ba? Tita, naiintindihan ko po ang pag-aalala nyo. Pero para sa akin, sa kakayahan ko, karapat-dapat ako kay Moksoan. Karapat-dapat, ano bang ebidensya na karapat-dapat ka? Dahil ba ulila ka? O dahil sa diploma mo lang na galing sa hindi kilalang eskwelahan, anong ipapakita mo para patunayan na karapat-dapat ka? Yung pagiging ulila mo ba? O yung diploma mo lang sa second-rate na universidad? Tita, sa pagtingin ko sa isang tao, hindi lang dapat doon tinitingnan. Bigyan niyo naman kami ni Linsong ng pagkakataon para makilala niyo kami ng mabuti. Hindi yung ganito, masyadong matigas ang paninindigan niyo at pinipilit niyong paghiwalayin kami. Matigas. Nga, ma, hindi masarap ang bunga kung pinipilit. Malalaman mo lang kung matamis, kapag natikman mo na. Ma, hindi nyo alam. Kanina naglaban si Yaoyao at Jiang Kaixuan sa Ye. Si Yaoyao, wala pang 2 oras, umabot na ng 10 milyon, at nabasag ang record ng buong industriya. Si Jiang Kaixuan, wala pa sa 3 milyon. Sino mayon ang mas mahalagang manugang, sa tingin nyo? Totoo yan. At saka, may apo na kayo. Buntis si Yaoyao. Buntis ako. Bakit hindi ko alam? Congrats po, ma'am. May apo na kayo. Totoong totoo yan, ma. Pero kailangan munang ayusin ang sa pamilya Jiang. Hindi maganda na niloko mo ang nanay mo na buntis ako, di ba? Kung hindi ko ginawa yon, pumayag kaya ang nanay ko sa'yo? Pero paano kung malaman ng nanay mo na niloko lang natin siya? Hindi ba lalo niya akong kainisan? Hindi mangyayari yon. Kailangan lang natin magpursige pa. Sino ba makakasigurado na aabot tayo? Kaya nga, magsikap tayo pareho. Hindi pwede, maligo ka muna. Sige na. Uy, paano kung totoong buntis ako? Ano na gagawin ng fiance mo? Si Jiang Kaixuan, akala niya hindi ko alam. Sa totoo lang, sobrang wild niya sa abroad. Ang dami niyang naging boyfriend. Kaya pala ang tagal niya sa ibang bansa. Sinilip mo siya. Bagsak na ang pamilya nila. Umuwi siya para magligtas ng negosyo. Gusto niya akong pakasalan para magamit ang resources ng pamilya Lin para iligtas ang pamilya Jiang. Hindi ka naman pala tanga. Simula nung nabuhay ka ulit, narinig ko na ang iniisip mo. Kaya nagpa-background check ako sa kanya. Hello, ma. Anak, naloko ka na. Malaki ang posibilidad na hindi iyo ang dinadala ni Suyaw. Nagka-boyfriend na siya dati. Ma, huwag kang maniwala sa mga chismis na ganyan. Tanga kong anak, yang babaeng iyon ay 2 lalaki ang sabay. Sa loob ng 3 araw, kailangan mong tanggalin siya sa trabaho. Sige na, tama na. Ano na naman, may nangyari ba? Wala, maliit na bagay lang. Maliligo muna ako. Hintayin mo ako. Ang kakaiba ng singsing na to. Bakit kaya ito umiilaw? Anong materyales kaya ito? Yung tungkol sa naririnig ko ang iniisip niya gamit ang singsing na to, dapat ko bang sabihin kay Yaoyao? Pag nalaman niya, siguradong hindi na niya ako papayagang isuot pa to. Kaya pala mula nang bumalik ako sa buhay na to. Palagi siyang dumarating sa tamang oras. Sige, sabihin mo na kung ano talaga ang meron sa singsing na iyan. Magsabi ka ng totoo. Sige, sabihin mo na kung ano talaga ang nangyari sa singsing na to. Magsabi ka ng totoo. Patay na. Ikaw. Totoo bang hindi mo talaga binuka ang feltro mo? Itong Sings Inc. Totoo bang naririnig mo talaga ang iniisip ng isa't isa dahil dito? Yaoyao. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Itong singsing na to ay gawa sa batong galing sa labas ng mundo. Pamana ito ng pamilya namin. May kakayahan to na pagdugtungin ang damdamin ng dalawang nagmamahalan.
Kaya pala ang normally, parang ang dali mo na akong intindihin ngayon. Dati hindi ko alam ang tunay mong nararamdaman. Gusto kita, pero may boyfriend ka na kasi. Kaya araw-araw kitang pinipilit mag-overtime. Ah, ganun pala, matagal mo na palang may balak sakin. Ibig sabihin, sa harap mo ngayon parang wala lang ako. Invisible lang. Yaw-yaw. Ibibigay ko na sa'yo itong singsing na to ngayon. Ganito, mula ngayon, maririnig mo na ang totoong laman ng puso ko. Pangako, mula ngayon, totoo na ang pakikitungo ko sa'yo. Wala nang kahit anong sikreto na maitatago ko sa'yo. Ayan, ganyan dapat. Mo Yuan. Narinig ko kay tita. Buntis daw si Secretary Su. Iyo raw ang bata. Bakit, may problema ba? Anak. Niloko ka ni Secretary Su. Kakahiwalay lang nila ni Guo Xiangming ilang araw pa lang. Siguradong kay Guo Xiangming ang bata. Paano niya naman nalaman na kay Guk Xiangming ang bata? Sinabi mismo sa akin ni Guo Xiangming. Sabi niya, iniwan mo raw siya kasi mahirap siya, kaya ka raw nakipaghiwalay. Tapos hinanap mo si Mo Yuan para magkaamang mura. Hiningi pa niya sa'yo ang 1,000,000, di ba? Oo, sabi niya pwede raw magpadana test, para mapatunayan daw niya. Kaya hiningi niya sa akin ang 1,000,000. Hiningi pa niya ng down payment sa'yo, di ba? Oo, hiningi niya ang 500,000 bilang down payment. Bakit? O, tawagan mo siya ngayon. Tingnan natin kung sasagutin pa niya. Anong ibig sabihin nito? Sinabi na ni Guo Xiangming na handa siyang magpadana test. Pwede pa bang peke yun? Lanan. Ma, nahila ka na naman ni Jiang Kaixuan sa trip niya. Niloko siya ni Guo Xiangming. Impossible. Pasensya na. Ang tinatawagan niyo ay hindi na aktibo. Anong nangyari? Hindi pwedeng niloko niya ako. Kung niloko niya talaga ako, papalipasin ko siya sa mundo. Uy, sinasabi ko lang, yaw-yaw. Mukhang magaling kumita ng pera si Guo Xiangming. Miss Jiang, nitong mga huli, madalas kayong magkasama, tama ba? Para maimbestigahan si Secretary Su, normal lang na mas maging close ako sa kanya, di ba? Ang tanga mo naman. Nilagyan ni Guo Xiangming ng malware ang cellphone mo. Lahat ng criminal records ng pamilya nyo, pinadala niya sa akin. Nagpresyo pa siya ng 2,000,000 para doon. Ako at si Yao Yao, para mapakulong lahat ng Jiang. Nagbigay pa ako ng 20,000,000 sa kanya. Anong sinabi mo, anak? Hindi ko maintindihan. Anong malware? Anong krimen? Bakit ikaw at si Secretary Su? Gusto niyong ay pakulong ang pamilya Jiang? Hello, anak. Nabunyag na lahat ng mga nangyari sa pamilya natin. Na-freeze na ng bangko ang mga ari-arian natin. May hawak ka pa bang cash? Bilisan mo, tumakas ka na. Lumabas ka na ng bansa. Jiang Kaixuan. Nung sinet up mo ako dati, naisip mo ba na darating din ang araw na to? Ikaw pala. Ikaw ang nagplano ng lahat para saktan ako. Hindi lang pala ikaw. Kasama pa si Guk Xiangming. Tama. Si Suyaw ang nagutos na lapitan kita, pati si Lin Mo Yuan, siya rin, pareho nila akong binayaran. Pero, hindi ko alam kung bakit hindi sila nagplano ng sabay. Kaya ayon, habang pinagmamasdan ko ang relasyon nyo ng ilan pa, nakita ko ang napakalaking oportunidad sa negosyo. Hehe. Guo Xiangming, ang kapal ng mukha mo. Naiintindihan ko kung siya ang nanakit sa akin, pero bakit mo ako sinaktan? Dahil lang ba sa pera? HM. 3 taon na kaming magkasama ni Suyaw. Ni minsan, hindi ko pa nga siya nahawakan sa kamay. Sobrang malas ko, di ba? Sa dami ng relasyon nyo, kahit konti lang, gusto ko ring makinabang. Kung hindi ko man makuha ang pagmamahal, kahit pera man lang, pampalubag loob na rin. Sinasabi mong hindi iyo ang anak na dinadala ni Suyaw. Mrs. Lin, totoo yun. Noong panahon na yon, magkasama kami ni Suyaw. Lakad-lakad lang kami, kain-kain sa labas. Alam ko naman noon pa, wala talaga sa akin ang puso niya. Mo Yuan, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong ibigay yung mga dokumento sa pulisya. Please, huwag mo akong ganyanin. Kung ayaw mong ganyanin kita, bakit mo sinaktan si Yao Yao? Sinira mo ang pangalan niya. Pati buhay niya, muntik mo nang kitilin. Hindi ko ginasto nasaktan si Suyaw, ni minsan. Noong 12, pinapunta mo ako kay Boss Wu dala ang kontrata.
Ano bang plano mo noon? Ako. Paano mo nalaman ang mga plano ko? Parang alam mo na ang mangyayari. Noong araw ng double dose, sinabi mo sa akin na dalhin ko ang kontrata kay Wuzong. Ano bang plano mo? Ako. Paano mo nalaman agad? Alam mo na ang mga plano ko. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mo na lang gawin. Jiang Kaishen. Sumama ka muna sa amin sandali. Moyo, alam ko na talaga ang mali ko. Bitawan mo ako. Moyo. Suyaw. Pakasalan mo ako. Pumayag ka, pumayag ka. Dalawang magandang balita sabay dumating. Nagpakasal dahil buntis. Totoo pala, no? Magiging tatay na ako. Sabi ko na nga ba, abot tayo.